Hi guys! House update na naman. So, nandito na naman tayo sa Amaya Escape Pampanga. And ang update natin for today is meron na pong kuryente ang bahay. So, it's been ilang days din? Weeks bago tayo nakapag-update since yung last update natin is ito. Kaya, so last update natin is recap lang. Meron ng tubig and actually, basically yun na yun. Meron ng tubig and ngayon is meron ng kuryente. So, napakita ko yung clip. Yeah. Nang naging process namin, ano to? Process namin nung nag-apply kami na for kuryente. Hi guys! So, ayan. Other update sa bahay. Dito ulit kami sa Amaya Escape Pampanga. And ang next naman na step is yun nga, tapos na yung sa water. So, ang next na step natin is kuryente. So, ang gagawin namin is magpunta kami dito, asking yung requirements once again. Although nag-ask na kami last time, on July 20, nag-ask ulit kami ng requirements. Yun nga, yung mga may kulang pa. So, kinuha namin dito. Nagtanong kami dito. And yun nga, may nireport kami about dun sa tulo na nakita namin dun sa service area nung nagpunta kami kahapon. So, ayun, nireport namin yun. And yun nga, kumuha ng requirements. And then, after namin dito, pupunta kami dun sa Pelco, which is kung saan yung electric provider dito sa may Sapong Maysak. And ayun, ipapasa namin. Pero alam ko bago yun, pupunta muna kaming barangay hall to get cedula. Ayun. Dami requirements, no? Pero kaya yan. Hi guys! So, ayun, time check. Mag-aalas 12 na. Alas 2 na. Mag-aalas 2 na. So, galing kami ng Magalang, Pelco. Dapat nga, diba, ipapasa na namin yung mga requirements for the kuryente application. Ang problema is, yun nga, need ang service entrance for that. And hindi namin, yun, hindi rin nasabi sa amin. Ang nasabi sa amin is, okay na yung wire pull, yung abang, yung ganito. And, yun na, tatanggapin na yung application. Pero hindi pa pala, kailangan pa pala ng ganito. Ayan. So, pupunta kami, ang dapat gagawa nun is si Lolo, si Papa to. Ang problema is, yun nga, busy siya, wala siya. So, ang ginawa namin, or napag-desisyonan namin is, mag-a-apply na lang dito. Or sila na lang yung kakabit nun. Sila na lang gagawa nun. Yun nga. Tapos, pabalik kay Pelco to reapply or to pass the application finally. And then, yun na yun. Tatakbo na yung application process. So, yeah. Adventure. Dapat madali lang to actually kasi hindi naman ganun kalayo. From here to Pelco 1, ang ano lang is commute kami. That's why it's hard. So, that's why matagal. Kasi nga, commute. So, actually, hindi siya commute. So, parang ano siya, mix ng commute with Grab. Ang ano kasi, pag Grab, maghihintay ka. Tapos, ayan, nasaktuhan pa kami ng ulan. So, ayun. A little hassles or delay here and there. Pero we'll get there, sabi nga nila. Yeah. So, next update will be, yun nga, pag naka-install na ang naka-install na ang kuryente, naka-apply na ang kuryente, and then ang katapos nun is I don't know if kisame muna. Oo, alam ko kisame muna. And then after ng kisame, it will be the tiles. And after ng kisame, we'll see sa window grills if okay na yung nagagawa ng window grills. And then screen doors, and then ang requirements ni Pelco is ito nga. Yeah. Those are the requirements para makapag-apply ka ng linya ng kuryente.
So, in-update na lang kami via email, via text na, yun nga, nakalagay na po yung service entrance nyo, yung amo nyo, then send sila ng picture. So, yung picture na yun, ang ginawa ng mother ko at tita ko is, pinaprint nila, and then nagbalik sila kay Pelco, which is mas malayo, pinuntahan nila kung saan kami nagpunta nung una, and binigay yung requirements. After that, uwi, and then, ilang days lang, adyan na si kuryente. Meron na kami contador, yung tinatawag nila. Yan, yung nasa baba. Yun yung sa amin. Yeah. So, yeah. Yun yung update today na meron na kuryente. So, another step closer na po tayo in finally living dito sa bahay. Yay for small wins, sabi ko nila. So, ayun. Kagaling lang po naligo. Nanay ko nandun. Swimming kami kasama yung... Kasama yung tita ko na meron din silang unit dito, which is... Eto pa kita sila. Uy naman, house owner! Ako po. Sino sila? Imamas ko po. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yeah. So, yan yung unit naman nila tita ko dito. Yung unit nila is single home, I think, or single home. Starter, single. Sider na to kasi may up and down yung kanila. So, ayun, yun yung itsura ng bahay nila. Gusto niyo ba ng update doon? Then, I'll be willing to. Pero ayun, balak na rin nila magpalagay ng kuryente and tubig. So, soon na din. So, yeah. That's the update for today's video. Let me show you some montage. So, ayan, little bit of montage ng ginawa namin kaninang pagdating namin dito, which is yun nga, naglinis kami at kumain ako. Pero, linis oh. Ano kasi, may mga langgam. So, ang balak na lang namin is pag grass cutter ito.
No. Meron kasi doon sa sa office is pwede ka magpa-grass cutter. You just have to pay 200 pesos. So, pwede na yun. Wala po pala. Ito lang muna kayo dyan. Shoutout po kay sa nag-comment po sa ating past video. Nagpapa-video siya or pinapasuyo niya na pa-video yung sa bandang Sector 3 ng Amaya if yun nga, gawa na daw yung mga houses. Ang problema po is hindi ko po alam, hindi po namin naalam saan ang Sector 3. Magtatanong po sana kami sa guard kanina if may nadaanan kami dun sa pavilion. Kasi dun sa guard na daanan, papasok is nawala sa isip namin. Pasensya na po. Yun nga, magtatanong sana kami dun sa pavilion kung saan nag-swimming kanina. Ang problema is walang guard. And yung taong nandun is hindi niya alam kung so hindi namin alam saan namin tatanong. Saan po ba yun? Hindi. Pero ang idea namin, or ang idea ni Mother is, yung Sector 3 is yung pinakaharap ng Amaya, which is yung mga new model ng houses. Tama po ba? Sana tama ako. Pero if yun nga po, dadaan kami dun mamaya. I will video kung yung kaya kong i-video dun sa mga houses. And hopefully, yun po yun. I will show you the video here.